Welcome to Rants TV. Hi guys, nandito po tayo ngayon sa Marikina Riverbanks in Marikina City. Please samahan niyo po akong mag-update dito sa ongoing construction ng flood control project. Ayan na po sa harapan natin, full blast na rin po dito ang construction. Ito po yung update natin today, February 24, 2026. Ito po yung parang amphitheater dati, sarado na po siya dahil nga po sa construction. Doon naman po sa tapat natin ay Provident Village. Meron din po tayong latest update dyan na sa aking previous video lang po. Makikita po natin dito na tinaasan na po nila ang level. Ayan o. Tinambakan na po nila ng mga lupa. At dapat lang po guys no, na tataasan po talaga nila ang flood control dito. Kasi pag may mga malakihang baha, umaapaw po talaga at binabaha po sila dito. Matagal-tagal rin po tayong hindi nakabalik dito guys. Ang laki na po ng improvement. Sa mga hindi po nakakaalam, ang contractors po dito ay joint venture ng Toyo Construction Company Limited and Shimizu Corporation. Sila po ay mga Japanese construction firms. Sila po ang contractor sa flood control projects sa kahabaan ng Marikina River. At ang buong project naman po ay funded po ng JICA or Japan International Cooperation Agency. Napakaswerte po ng mga taga Marikina City, Pasig City, and Quezon City kasi hindi po basa-basa ang kanilang contractors kundi mga Japanese construction firms. Aware naman po tayong lahat guys no, sa massive corruptions ng DPWH
Kaya yung mga kababayan natin, majority wala na pong tiwala sa mga local contractors or sa DPWH. Kaya mas prefer na po nila na foreign construction firms na po ang kukunin. Katulad ng Japanese construction firms and Korean construction firms. Nagagawa po ng mga malalaking projects katulad ng flood control, mga tulay, mga kalsada at iba pa. Di bali na lang daw po mahal, at least makasisiguro po tayo sa quality at international standard na talagang pangmatagalan na po. Tinatambakan po nila ng mga lupa at pinapatag po at the same time. Ayan po guys, makikita po natin dito na tuloy-tuloy pa rin po ang kanilang pagdi-dredging. Napaka-importante po talaga yung may regular dredging sa mga ilog natin. Dahil nga po sa soil erosion, nasisira na po yung mga kabundukan natin at napupunta sa mga ilog, kaya bumababaw po yung mga ilog natin. Sa mga hindi po nakakaalam, ang source po ng Marikina River ay galing po ito sa kabundukan ng Sierra Madre. Doon lang po sa taas natin. Ayan po ang side ng Provident Village. At dyan naman po sa kabilang side ang Barangay Kalumpang. Meron din po tayong update dyan. Nasa aking previous video lang po. Nakakatawa po tingnan guys. Despite sa kinakaharap ng ating government ngayon dahil sa massive corruption, tuloy-tuloy pa rin po ang construction ng flood control project dito sa kahabaan ng Marikina River. Sa mga sumusubaybay po sa aking update sa flood control project dito sa kahabaan ng Marikina River, makikita naman po natin ang progress guys, no? Kaya years pa po talaga ang bibilangin bago po ito matapos o makumpleto po ang buong project. Ang importante naman po guys, tuloy-tuloy po ang kanilang trabaho. Sabi nga po nila, wala daw po talagang corruption dito kasi po funded po siya ng JICA. Government to government po ang transactions. Meron pa rin pong carnival dito sa Marikina River Banks. Time check 5:15 PM local time, kaya hindi pa ganun kadaming tao na mamasyal dito.
Dati po ito po talaga ang Marikina Riverbanks ang dinadayo ng mga mamamasyal. Ngayon po kasi ang dami na pong pwedeng pasyalan natin. Wala na po tayong makikita maraming mga workers ngayon kasi po ay 5:30 PM na po. Dati meron pong tulay dito kung gusto pong tumawid doon kasi park po yan dati nung wala pa yung SM City Marikina. Siguro po magkakaroon din po ng tulay dito para madali pong tumawid doon sa kabilang side. At ngayon nga po ay wala ng tulay dahil po sa ongoing construction ng flood control project. Baka papagawa po siguro ang SM niyan guys, no? Ito po yung existing flood control dito. Pero yung pinaka-pader po niyan ay bago na po yan, yung nakabaon po mismo sa ilog. Tataasan lang po nila ang elevation. Napakaganda po guys kung matatapos na po yung kabuoang project na flood control. Kasi hindi lang po ito pambaha, kundi pasyalan na rin po natin. Magkakaroon po ito ng labor parks, esplanade, bike lanes at iba pa. Kaya perfect po dito mag-jogging, walking, mamasyal at mag-biking. Diyan po sa tapat natin, matagal-tagal na rin po yung natapos yung flood control dyan. Siguro ang kulang na lang po niyan ay mga railings. Siguro magkakaroon po yan ng concrete bamboo railings para safe po tayong mamasyal or dumaan. Napakataas po ang flood control dito. Siguro nasa 20 feet din po ang taas niyan. Kasing taas po doon sa may Barangay Malanday or Barangay Tumana in Marikina City. Yan o, meron nga po silang hagdanan. At abangan na lang po natin guys kung magkakaroon po ba ng park dyan po sa tapat natin kasi dati ay park po yan. Kahit po dyan na side ay nagdi-dredging na rin po sila.
Ayan po, makikita po natin dyan na nakabakod na po. Sisimulan na po siguro nila ang construction ng flood control. Kasi po, mababa din po ang area dito. Kaya pag malaki ang baha, umaapaw po talaga. Kaya tataasan na po nila siguro kasing level po doon sa tapat natin. Na nasa 20 feet din po yata ang taas. Ito po yung way papuntang Antipolo City at iba pa pong mga lugar. Nasa unahan lang po ang Santolan LRT2 station. Kahit dito guys, talagang puspusan po ang pag-dredging nila. Yan naman po ay LRT2 bound for Recto in Manila, the last station. Dito po tayo nakapwesto ngayon sa Marcos Bridge. Doon po ay papuntang Cubao, Quezon City, Manila at iba pang mga lugar. Ayun lang po ang Marikina Riverbanks. Doon po tayo galing kanina. At yan naman po ang SM City Marikina. Diyan po ay side ng Barangay Kalumpang. Grabe, magsi 6 o'clock na, nagtatrabaho pa rin po sila. Yan pong pinakapader niya, hanggang dyan po ang ilog. Yung makikita po natin dito na parang kalsada, yan po ay temporary lang po. Pag matatapos na po yung project dito, ay tatanggalin din po nila yan. Kaya nga po sinisimula na po nilang tatanggalin yung mga lupa na yan at nagdi-dredging na po sila. Yun naman po sa baba natin ang Barangay Santolan and Barangay Manggahan in Pasig City at Barangay Bagumbayan, Quezon City segments. Meron din po tayong updates doon na sa aking previous video lang po. Ayan na po yung pinaka river walk nya. At hindi pa nga po na concrete yung pinakataas, pero yung lupa nakapatag na po. Inaantay na lang po na ma-concrete. Dire-diretso po ito papuntang Barangay Manggahan in Pasig City. Ang kapal po ng pader dito guys, nasa 60 cm din po ang lapad nito. Dito naman sa likod ng pader ay kalsada po siya. Palabas po papuntang Antipolo City, Pasig City, Libis or C5. Kung matatapos na po yung flood control dito na side at ganyan po kataas, most likely hindi na po sila babahain dito kasi sobrang taas na po niyan.
Okay guys, ito po yung latest update natin ngayon sa ongoing construction ng flood control project dito sa Marikina Riverbanks in Marikina City as of today, February 24, 2026. Maraming salamat po sa patuloy yung suporta at panonood ng aking mga videos. I really appreciate po. At hindi po ako magsasawang i-update kayo, lalong-lalo na po sa mga government infrastructures. Mabuhay ang Pilipinas. Okay guys, thank you for watching and keep safe everyone.